Magugunita sa larawang ito ang dahilan ng kamatayan ni President Ramon Magsaysay. Kasama niyang nasawi sa plane crash ang ilang mga matataas na opisyal sa gobyerno, mga taong may matataas na rangko sa militar at mga journalist na kasama niya noong pumunta sa Cebu. Isa lamang ang naging survivor sa insidenteng ito. Iyan ay walang iba kundi si Nestor Mata. Pero bago nangyari ang aksidente ay mayroong nakitang mga kakaibang pangitain si Ramon Magsaysay, katulad na lang ng isang babaeng merong halo sa kanyang ulo na nakita niya sa airport. Ang babaeng ito ay tila ba isang anghel at marami pang mga misteryosong pangyayari na namataan bago namatay si dating presidenteng Ramon Magsaysay. Well, gusto mong malaman ang buong kwento? Tara, pag-usapan natin yan. March 16, 1957, nagising ng maaga si Ramon Magsaysay sa oras na alas 4 ng madaling araw dahil sa isang napakasamang panaginip. At ang panaginip ay mayroon daw siyang binaril na isang tao. Hindi naman dinibdib ng dating Pangulo ang kanyang panaginip, bagkus ay nagpatuloy siya sa kanyang araw. Pagkatapos mag-almusal ay binisita niya ang kanyang mga magulang. Kasunod noon ay pinuntahan niya ang kanyang kapatid at nakipaglaro pa sa mga anak nito. Pagkatapos noon, siya ay bumalik sa palasyo at kasamang nananghalian ang kanyang first lady at ang kanyang anak. At habang kumakain ay biglang nagulat ang asawa ng dating presidente dahil sa kakaibang alok nito. Inalok kasi ni President Magsaysay na samahan siya ng kanyang asawa papunta sa airport. At ito ay first time lamang na nangyari. Nakita ng dating presidente na medyo inaantok pa ang kanyang asawa, kaya hindi na niya ito pinilit. Bagkus ay niyakap na lang niya ito ng napakahigpit sa harap ng napakaraming tao, at ito ay hindi niya usual na ginagawa. Malamang sa malamang ay nagtaka ang asawa nito sa mga kakaiba at misteryoso niyang kinikilos. Ang hindi niya alam, yun na pala ang huli nilang yakapan. Pagdating sa airport ay nakahanda na ang eroplanong Mount Pinatubo. Personal niya itong pinangalan ng Mount Pinatubo bilang pag-alala sa lugar kung saan siya ay nakipagbakbakan bilang isang sundalo. Pero bago nga tumungtong sa naturang eroplano ay mayroon siyang nakitang isang babae na parang mayroong halo sa kanyang ulo. Sinabi pa niya ito sa kanyang mga kasamahan, subalit binaliwala lamang nila ito. Pagsapit ng alas 3 ng hapon ay dumating na rin sa Cebu ang dating Pangulo. At agad-agad ay sinimulan niya ang kaniyang talumpati. Pagkatapos noon ay pinuntahan ang isang may sakit at binigay ng personal ang gamot na hinihingi para dito. At dahil sa courtesy call ay pinuntahan rin niya ang bahay ni dating Pangulong Sergio Osmeña at ilan pang mga kaibigan sa politiko. Pagkatapos noon siya ay nagtalumpati sa 4 na university. At pagkatapos maghapunan ay sinikap niyang tipunin at pag-ayusin ang mga nag-aaway na politiko sa Cebu. Pagkatapos noon siya ay nagbigay muli ng talumpati sa harap ng mga napakayamang tao sa naturang lungsod. Mag-alas 12 na ng gabi nung sila ay papunta sa airport. Pero bago yun siya ay sumaglit muna para bigyan ng surprise inspection ang kanyang proyektong pabahay sa naturang lugar. Pagdating sa airport ay nasurpresa si dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil nandoon si dating Pangulong Osmeña. Sinabihan ni Osmeña si Magsaysay na wag nang umuwi at sa bahay na lang nila magpalipas ng gabi. Subalit tumanggi ang dating Pangulong Ramon Magsaysay dahil marami pa siyang gagawing trabaho kinabukasan sa palasyo. At ang sumunod na nangyari ay siyang ikinalungkot ng napakaraming Pilipino noon. Maraming mga teoryang nag-exist tungkol sa kamatayan ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. Ito nga ba ay aksidente o sabotahe? Bakit nga ba tinawag na anti-corrupt na presidente si Ramon Magsaysay sa kasaysayan?
At sino kaya sa mga tatakbo na presidente sa taong 2022 ang magiging katulad niya? Ang kapalaran ng Pilipinas sa mga susunod na taon ay nasa kamay ng mananalong presidente sa 2022 election. Sino nga ba sa kanila ang karapat-dapat? At sino kaya sa kanila ang susunod sa yapak ni President Ramon Magsaysay bilang isang anti-corrupt na presidente? Si President Ramon Magsaysay ay isa sa mga hinahangaang pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula siyang maglingkod sa ating bansa noong World War II bilang isang sundalo at tumulong na paalisin ang mga Hapon sa Zambales. At matagumpay nga nila itong nagawa bago pa dumating ang mga Amerikano. At dahil sa ipinamalas na husay, siya ay naging Chairman of the House ng National Defense Committee at kalaunan ay naging Secretary of Defense. Sa mga panahong siya ay nanunungkulan bilang Secretary of Defense, ay pinoproblema naman ng ating bansa ang komunistang hukbalahap na pinamumunuan ni Luis Taruk. Kinakatakutan ang grupo ng Huk, marami at malakas ang kanilang puwersa. Ipinaglalaban nilang palitan ng kanilang grupo ang kasalukuyang namumuno noon sa gobyerno ng Pilipinas. Pero pinahina ni Magsaysay ang grupong ito. Gumawa siya ng mga pagbabago at reformasyon sa Philippine Army at pinatalsik ang mga korap at mga kasabwat sa kalaban ng mga opisyal. Tinuruan niya ang Philippine Army kung paano pahinain ang puwersa ng Huk. Ginamit niya ang kanyang mga natutunan nung siya ay sundalo pa lamang na lumalaban sa mga Hapon. Matapang rin niyang kinalaban ang mga tiwali at korap sa gobyerno noon na naging dahilan kung bakit marami ang nagalit sa kanya at nagkaroon siya ng maraming kaaway sa gobyerno. At noong February 28, 1953, siya ay nagretiro sa kanyang posisyon at kalaunan ay inexpose ang korupsyon ng Quirino administration na kasalukuyang namumuno sa mga panahon na iyon. At noong 1953 election ay kinalaban niya sa posisyong presidente si Quirino. And to make the story short, nagtagumpay nga si Magsaysay. At sa panahon ng kanyang pagiging pangulo, ninais niyang mabago ang pamumuhay ng mga naghihirap na Filipino. Maraming kumontra sa mga magandang nais ni Magsaysay, lalong-lalo na ang mga nasa Kongreso na gusto lamang na ibulsa ang pera ng bayan. Ganun pa man ay matagumpay niyang naisulong ang pagbigay ng 90,000 acres na lupa para sa 4,500 na indigent na pamilya. Ang lupang ito ay para sa kanilang kabuhayan. Binuksan rin niya ang kaniyang opisina para pakinggan ng personal ang hinanaing ng mga ordinaryong mamamayan. Subalit ang nakakalungkot ay hindi natapos ni Magsaysay ang kanyang termino at siya ay namatay sa plane crash noong March 17, 1957. Sa araw ng kaniyang libing ay dumagsa ang halos 5 million na tao na naging dahilan kung bakit siya ay tinaguriang idol of the masses. Sa tingin niyo po, sinong naging presidente ba o tatakbong presidente ng Pilipinas ang halos katulad ni President Ramon Magsaysay? I-comment nyo na yan sa baba. Mabuhay ang bansang Pilipinas! Peace out!